Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba natin daw malalabanan yung anxiety and depression or homesick dito sa Hong Kong. So request to ni Rachel. Si Rachel is friend ko na siya sa Facebook. Dati siyang subscriber. Hanggang ngayon subscriber ko pa rin naman. Pero matagal-tagal na din siya dito sa Hong Kong. 4 months na ata. Ayan. So, always pa din siya ata nanonood ng vlog ko kasi nagre-request pa din siya kung ano-ano yung mga request niya and minsan ginagawa ko. Ayan, so paano nga ba na yung mga first timer kasi maano mo na lang na bigla na lang silang umiiyak ng walang dahilan, lalo yung may mga anak sa Pinas, mararamdaman nila talaga yung homesick lalo ngayon na Pasko na. Ayan, so mararamdaman mo talaga. So sobrang lamig dito guys. Nakakanginig na ng laman. So, 6 degrees Celsius ata. Ayan. Grabe. Ang lamig. Nilalagnat-lagnat na nga ako. Ayan. So, nung 3 months ako dito, naramdaman ko yan. Pero, ako kasi masyado akong pagka nakakaramdam ako ng ganun, kinakat ko kaagad. So, nararamdaman ko yan lalo pagka nagtutupi ako. Yung trabaho na mapapahinto ka ba, yung trabaho na gagawin mo pero yung utak mo is nakakapag-isip. Yung hindi napapagod yung buong katawan mo, kamay mo lang yung kumikilos. Halimbawa, namamlansya ako, naghuhugas ako. Doon ko nararanasan yan. Napapaisip ako, bakit nandito ako? Bakit naghihirap ako? Bakit nagtitiis ako? Wala naman akong anak na pinapakain. Mabubuhay naman ako sa Pinas. Parang yun yung iniisip ko. Tapos kinakat ko. Iniisip ko uli, hindi, kailangan nating makaipon. Hindi lang na makontento tayo. Sa Pinas kasi kontento na kung ano yung nandyan. Yung minimum na sahod ko, makakaipon ako 5,000, 2,000, 3,000. Ngayon, pupunta ako ng Uniqlo, pupunta ako ng mall, pupunta ako ng mga shop-shop dyan kasi sa mall ako nagtatrabaho, mapapabili, lalo kulang pa, magne-negative pa yan pagka napunta ako ng mga mall. Kaya kahit sabihin mo, kulang talaga. So dito, nabibili ko yung gusto ko, ayan, so nabibili ko sila, at the same time, ang laki ng pinapadala ko sa mama ko. So ngayon, pinapadala ko is 34,000, kasama na dyan minsan yung sideline ko sa YouTube, and then meron din yun nga, nagpapautang kami. So ngayong December is nagpautang kami mula January hanggang ngayong December. So meron kaming komisyon na dalawa lang kasi kami niyan, komisyon na 5,000. So malaking bagay na din yung 5,000 and ako yung humahawak ng pera, kaya ako yung nagbibigay sa kanya. So malaking bagay na din yung 5,000. Yun, pang Macau ko yan. Magmamakau ako ngayong 30. Ayan. So, nabili ko na din yung gusto ko. May boots na din ako. Nakabili ako kanina. And meron pa akong pera. So, nakakatuwa na dati, nagne-negative yung laman ng ng ATM ko. Minsan 2,000 yung maintaining balance. Nababalik ko lang yan. 2,000. Yun lang yung naiiwan minsan sa ATM ko. Pero ngayon nakakatuwa. Meron akong 15,000. Ayan. And yung kabayan ko is yun talaga yung ATM ko na iniisip ko na wala akong pera dyan. So pag meron akong pera na sobra, is nilalagyan ko yung kabayan ko. And then inaano ko na siya, winawala ko na siya sa isip ko. Minsan 500, 1,000. Depende, basta pinapasukan ko siya and hindi ko ginagalaw yung kabayan ko. Dalawa yung ATM ko, yung isa, yun yung ginagamit ko, yun yung pinang-ano ko sa mga, kung bibili ako, ganyan, ini-swipe ko yan. Pero yung kabayan ko, nakatabihan, hindi ko yung pinapakialaman. Ayan, so yun yung ipon ko dyan. And then, ano pa ba? Malalabanan mo yung anxiety, depression, and homesick kapag iisipin mo na para sa pamilya kaya ka nandito. Malalabanan mo siya kapag kinakat mo kaagad, pag nakakaramdam ka ng lungkot, ikakat mo kaagad. Hingang malalim and then trabaho, focus. Ayan. So doon ko siya kinakat and libangin mo yung sarili mo. Ayan, so hindi pwedeng magmukmuk ka lang kasi doon mas na-homesick ka. So kapag day off, pwede kang lumabas, pwede kang pumunta ng mga tourist spot dito, mag-hiking, pwede kang, kanina guys, yung mga kaibigan ko sa hiking, meron doon na pala inom.
So, nag-aaya siya. Hindi naman ako sasama, wala ako sa mood. Pero, nasa Central ako kanina kasi nag-usap kami ng kaibigan ko. Magpupunta daw sila ng Fortress Hill sa Little Dubai. So, nandun na ako sa loob ng train, ng MRT. Paikot-ikot ako, 2 hours ako doon mag-aano. So, nagdesisyon ako kasi ang tagal nila. So, nasasayang yung oras ko and wala pa akong tanghalian. Sabi ko, doon na lang ako sa Central tatambay. Hindi na ako sasama sa kanila. And yung Little Dubai is wala lang, Little Dubai lang, parang napakasimple lang. Parang hindi ko ganun kagusto yung lugar na yon. So, sabi ko sa Central na lang ako. Doon sa Central, pumunta ako sa Landmark, mag-isa lang ako. Pagdating doon, may Pinay din na mag-isa. And then, gusto ko magpa-picture sa mga snow doon. So, siya yung nag-picture sa akin. Pinicturan ko siya, pinicturan niya din ako. And then, pagkatapos nun, tinanong ako ng kaibigan ko na mag-hiking. Nag-send ng video, nasa inuman, nasa may ali-ali, tawag dyan, ali-ali. So, sabi nila, nasan ka na? Sabi ko, andito sa Central. Sabi niya, sige, punta ka dito, sunduin ka namin. So, sinundo nga ako, pumunta ako doon. And then, yun nga, may bucket sila ng Tanduay Ice na nandoon. And then, budget ko na talaga sa sarili ko, isa lang. So, uminom ako isang bote. And then, nagstay ako doon ng 1 hour. Ayan, so, ayaw nila akong paalisin, pero sinabi ko, may meet up ako. Ayan, so, bumili ako ng boat. So, meet up ko yun. And then, nakahingi ako ng winter clothes sa babae. Ayan, so binigyan niya ako. So, minute ko yun. Kaya, hindi rin ako So, ang dami ko rin, kahit nasabihin mong day off ko, ang dami ko rin ginawa. Nakakuha ako ng damit. Nakalabas ako, kumain ako doon mag-isa sa may Cafe de Coral. And then, nagbili-bili ako doon ng mga gloves, bonnet, ayan, jacket. Doon sa may labas, mura lang, 25 lang yung jacket na pangpasok dito. Ayan, pwede kong i-show sa inyo ngayon. And then, pati na rin yung na-mine ko, yung nakuha ko ng libre. Ang ganda, oh my God. Ang bango pa, amoy downy. Ay, ang bango, ang bago pa. Ewan ko ba't binibigay. And maliit lang naman yung nagbigay kasing katawan ko lang yung babae. Pero binigay niya, hindi ko lang alam ba't niya binigay. Pwede namang siya yung gumamit. Binigay daw yun ng amo niya sa kanya. Ewan ko, dalawa kaming bibigyan niya. So ako yung nauna. Tapos may kasunod pa na bibigyan sa linggo, 26 ata, 25 ata yun sila bukas. Ayan, so nauna akong kumuha. Hindi ko lang alam ba't niya ako binigyan. Nag-PM ako sa kanya kasi nakita ko may nag-post na babae. Sabi, sino dyan may winter clothes? 1 month pa lang ako, ganyan. So, ang dami nag-offer. And then siya, nagsabi siya na, ako meron ako dito. Ayan, bigay ni amo. So, walang pumansin ng chat niya, ng comment niya. So, piniem ko siya. Hindi na ako nag-PM doon nag-comment doon sa comment niya. Piniem ko siya, sabi ko, meron ka pa pong winter clothes? Sabi ko, ganun. Sabi niya, meron pa. Sabi ko, pahingi naman ako. Sabi niya, kailan mo kukunin? Sabi ko, bukas po, day off ko. And then, sa Lunes. Sabi niya, wala kang linggo? Sabi ko, wala. Sabi niya, sige, bukas, pwede, anuhin natin. Puntahan ko kasi sa Quarry Bay, 2 ata yung bahay ng amo niya. And nandun daw sa Quarry Bay yung yung mga damit. So, pinuntahan ko kanina, inantay ko siya ng 1 hour. So, sulit naman yung pag-antay ko. And binigyan ko siya, nagulat siya, binigyan ko siya 50 Hong Kong dollar. So, yun lang yung pera ko, guys. Kasi, ayun nga, doon sa inuman kanina, nag-ambag din ako ng 40 pesos bago ako umalis. And then, iniwan ko sila doon. Hanggang ngayon, nandun pa sila anong oras na mag-alas 7 na. So, hindi pwede sa akin yan. Kailangan, ang sabi ng amo ko sa akin, 8 yung curfew ko, pero nilalagay ko sa sarili ko, dapat alas 5 makauwi na ako. So, ganun talaga. Nakaset na yan sa utak ko. Maaga talaga ako umuwi, kahit na pwedeng alas 8 ako umuwi, pero alas 5 nandito na ako. Mas maaga pa nga minsan, alas 12, alas 11, nandito na ako, bumabalik na ako, kakain lang ako sa labas and then babalik. So, ganun ako. And, hindi ko naramdaman yung homesick kasi, tawag nito, part 2 ko na lang kasi ang daldal ko. Part 2 ko na lang yung titignan natin mamaya ng mga damit, ha. So, hindi ko nararamdaman yung homesick kasi ako napaka ko na person, napaka positive, and siguro dahil na rin meron ako pinagkakabalahan YouTube, and then pinuno ko yung cellphone ko ng mga video ko na sa mama ko, yung niloloko ko yung mama ko, yung pinrank ko siya na sabi ko sa kanya,
Mang, may scholarship, ganun sabi ko. So, pwede ko ding ilagay dito. Gusto niyo makita yung video na niloko ko yung mama ko, sinabihan ko na mag-a-apply akong sa scholarship, ganyan. So, sabi ko, Mang, manahimik ka ha, may scholarship, ganun. Tapos, pwede ilagay ko na lang dito, wag ko na lang sabihin. So, yung mga konting memories na nandito sa cellphone ko, pagka nalulungkot ako, yun yung tinitignan ko, yun yung pinapanood ko, napapatawa ko yung sarili ko, and yung pagka-miss ko sa kanila is nawawala. Yung mga sa pamangkin ko, yung mga laro-laro namin, nandito yan sa cellphone ko, yung kahit nakakandong lang siya sa akin, tapos mag-uusap kami, sasabihin ko sa kanya, pangit ka, tapos ayan, magagalit siya, tapos sabi ko, papangit ka sa camera, papangit ka. So, ganun. Yung mga ganun, nandito yan sa cellphone ko, mga memory yan. Kahit kumakanta yung papa ko, nandito yan. Yung buong, marami akong video dito about sa pamilya ko. So, kapag nalulungkot ako, lalo pag maaga ako umuwi, galing day off, yun lang yung tinitignan ko. Kaya kayo, mag-ipon kayo ng mga picture, napu-full na nga to kaya kapag nag-upload ako, bura agad kasi napu-full siya. Hindi ko binubura yung sa mama ko, sa pamilya ko, hindi ko binubura yan. Nandito yan lahat. Yung mga gala ko, yung mga video na pinopost ko, bura yan lahat pagkatapos. So, ganun ako. Mas tinitreasure ko talaga yung family ko. And mas lumalakas ako kasi sila naman talaga yung dahilan kung bakit ako nandito. Kaya yung homesick ko is nalalabanan. So, kayo din, labanan nyo siya by snapping it out. Ayan, isipin nyo na para kanino, bakit kayo nandito. And then, lalo, hindi mo talaga maano, lalo pag yung amo mo tarantado, yung sigaw, yung galit, maiisip mo talaga na ano pa ba silbi dito, parang ganun. Pero, buti na lang ako kahit papano, hindi ako mentally stressed. Pero, kung kayo, hindi nyo na talaga kaya, give up na. Kasi, pagka kasi guys, iyak kayo ng iyak, nababawasan yung lifespan nyo. Halimbawa, kakaiyak mo, yung 75 dapat mamatay ka, naging 74 na lang. So, kailangan, wag nyong piliin always na umiyak. Matuto kayong lumaban, alamin nyo yung rights nyo. And yung amo ko, napapansin nila na, hindi ako, basta-basta. Nakikita nila lumalaban ako, nakikita nila na may utak ako, yun. Kasi, nung nakaraan nga, bumili kami ng bagong oven. Tapos tahimik lang ako. And then, sabi nila, pinag-aaralan namin to kasi ituturo namin sa'yo. Sabing ganun ng babae. Sabi ng lalaki, baka nga mas magaling pa yan sa atin eh. Ano sila guys, alam nila na ako na may alam din ako. So, kasi nga nagugulat sila yung hindi nila alam. Alam ko. Katulad nung title nga nung na love story, Romeo and Juliet. Sa kanila is hindi nila alam yun. Pero ako, kahit yung author, kahit yung poem nun is alam ko. Basic, ayan. So, kasi guys, ako nung nasa Pinas, more on cellphone ako, and hindi ako nagsiselfone na nakikimarites, nakikipag-away. Mas dinadagdagan ko yung knowledge ko. Alam nyo ba, kahit na nagsiselfone ako, meron akong logbook. English yan lahat. Nag-aaral ako ng English, sarili ko lang sa YouTube. Kung ano yung, kasi yan yung pinakamahina ko na na subject, hindi ako magaling dyan. So, ang ginawa ko, nag-aral ako. Walang bayad yun. Nasa YouTube marami, makakapag-aral ka ng English, math, o kung anong gusto mo. So, sa English ako mahina, doon ako nag-aral. Siguro mga 1 taon din ako nag-aral ng English. Kaya, ganto rin ako kagaling, kahasa. Kasi, maliban sa inaano ko talaga siya, inaaral ko yan, may mga highlights yan. Baka nga, ayun, naiwan sa sa Pinas, yung ko na yun, may mga kodigo ako ng English, kung present past tense, ganyan, kung mga singular, plural, mga ganyan. Kasi dati, yung grammar ko, tarantado talaga, hindi ganun kagaling. Aside from nag-aral ako ng 6 months, nag-aral din ako ng sarili ko kada uwi ko sa bahay. Kasi umuwi ako alas 9, dati nung may COVID pa alas 7. So ginagawa ko, nag-i-start na ako mag-aral yan alas 7 hanggang tapos kung kumain, so toothbrush, and then kwarto na agad ako, may sarili kasi akong kwarto din doon sa amin. Sarado ko kaagad yan, madilim, ayan. And then mag-aaral na ako niya, nagte-take down notes ako ng mga importanteng bagay. So ganun yung ginagawa ko. Sa math, hindi ko na kailangan yan kasi diyan ako magaling, char. Diyan ako magaling, gumraduate ako ng best in math. Ayan, sa English lang talaga ako bobo. So, ganun yung gawin nyo guys. Maghanap kayo ng pagkakaabalahan. Yung iba nagdo-drawing, mag-anuin kayo
kayo, gumala kayo, mag-hiking kayo, mag-inom kayo, char. Mag-inom, pero alam niyo yung limit. Kasi ako, alam ko yung limit ko. Isang bote lang ako. Ayan. So, wag naman yung walwal talaga kasi grabe talaga. Ang mahal ng mga inumin dito. So, kung magwalwal kayo, maubos talaga yung ano nyo, yung ipon nyo dyan or yung sahod nyo. And speaking of inom, meron ako dito. Meron ako. Ayan o, meron ako wine. Ayan. So, tinago ko to kasi anuhin namin to, gagamitin namin, mag-hiking kami. So, ako parati yung nakatoka na bumili ng ganto. So, binili ko na siya nung nakaraan para pag mag-hiking kami sa sunod, meron na ako, hindi na ako maghahanap or ganon. Prutas tsaka ito kasi yung akin. And hindi lang isa yung iinom nito. Pag nag-hike kami, minsan 3, 4. So, meron kaming malakas uminom. Kaya siya yung, hindi naman kami nalalasing. 2, 3 lang ako, bahala na kayong umubos dyan. Hindi maubos, itapon. So, ganun. And inuubos naman ng tanggira namin kasama. So, ayun lang. And then, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.